Minsan ay sinabi ni Pangulong Monson, hayaan ninyong magbigay ako ng formula na maaaring maging sukatan ng mga pagpiling ginagawa ninyo. Madaling tandaan ang hindi ka matatama sa paggawa ng mali, hindi ka mamamali sa paggawa ng tama. Ang formula ni Pangulong Monson ay simple at tuwiran. Magagamit ito tulad ng paraan ng paggamit ni Lehi sa layahona. Kung tayo ay mananampalataya at magiging masigasig sa pagsunod sa mga utos ng Panginoon, madali nating makikita ang tamang landas na ating susundan, lalo na sa pagpili natin sa araw-araw. Pinayuhan tayo ng Apostol Pablo tungkol sa kahalagan at ng pag-asik na sa Espiritu at kaalamang hindi tayo dapat mag-asik sa laman. Sabi niya, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao ay siya na mga anihin niya sapagkat ang nag-ahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman nag-aani ng kasiraan. Datapwat ang nag-ahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mangangahimagod. Ibig sabihin ng mag-asik ng sa Espiritu ay dapat nating iangat ang ating kaisipan, salita at kilos sa antas ng pagkakabanal ng ating mga magulang sa langit. Gayunpaman, tinutukoy sa mga banal na kasulatan ang laman bilang pisikal o makamundong katingayan ng likas na tao na nagtutulot sa mga tao na maimpluwensyahan ng silakbo ng damdamin, paghahangad, pagnanasa, udyok ng laman sa halip na hangarin ng inspirasyong mula sa Espiritu Santo. Kung hindi tayo mag-iingat, ang mga impluwensyang iyon kasama ang panguudyok ng kasamaan sa mundo ay magtutulak sa atin sa gaspangan at masamang pag-uugali na maaaring maging bahagi ng ating pagkatao. Upang maiwasan ang masasamang impluwensyang iyon, kailangan natin sundin natin ang iniutos ng Panginoon kay Propetang Joseph Smith tungkol sa patuloy na paghasik sa Espiritu. Dahil dito, huwag mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat tayo ay naglalagay ng saligan ng isang dakilang gawain at mula sa maliit na bagay, nagbumula ang yaong dakila. Upang mapaunlad ang ating espiritu, iniutos sa atin na lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa atin, pati ng lahat ng masasamang akala, at maging matalino sa mga araw ng iyong pagsubak, hubaran ang inyong sarili ng lahat ng karumihan. Sa pag-aaral ng atin ng mga samadal na kasulatan, nalaman natin na ang pinangako ng Panginoon sa atin ay nakabatay sa ating pagsunod at naghihikayat ng matuwid na pamumuhay. Ang mga pangakong iyon ay dapat nagpapaunlad ng ating kaluluwa, nagdadala ng pag-asa na humihikayat sa atin na huwag sumuko maging sa harap ng mga pagsubok sa araw-araw sa buhay dati sa mundong ito, na mga ang pinahalagaan ay unti-unting naglalaho. Kaya lalo pang nag-uudyokan ng mga tao na maghasik sa laman. Ngunit paano tayo makatitiyak na mga pinipili natin ay tumutulong sa atin maghasik ng sa Espiritu at ng hindi sa laman? Minsan ay sinabi ng Pangulong George Albert Smith, may malinaw na hangganan sa pagitan ng teritoryo ng Panginoon at ng teritoryo ng Diablo. Kung mananatili kayo sa panig ng Panginoon, kayo ay sasailalim sa kanyang impluwensya at ninyo hahangaring gumawa ng mali. Ngunit kung tatawid kayo sa panig ng Diablo ng kahit 10 pulgada, kayo ay nasa kapangyarihan ng manunukso at kung siya ay magtagumpay, hindi kayo makakapag-isip ni makakapagdadahilan ng wasto dahil nawala na sa inyo ang Espiritu ng Panginoon. Kung gayon, ang dapat na tinatanong natin sa araw-araw ay, ang ginagawa ko ba ay naglalagay sa akin ng teritoryo ng Panginoon o sa teritoryo ng kaaway? Itinuro ni Mormon ang propeta sa kanyang mga tao ang tungkol sa kahalaga ng kakayang malaman ang mabuti sa masama. Ano pa lahat ng bagay na mabuti ay nagmimula sa Diyos at yaong masama ay nagmumula sa Diablo, sapagkat ang Diablo ay kaaway ng Diyos at patuloy na nakikipaglaban sa Kanya at nag-aanyaya at nang-aakit na magkasala at patuloy na gawin ang yaong bagay na masama. Ngunit masdan, yaong sa Diyos ay nag-aanyaya at nang-aakit na patuloy na gumawa ng mabuti. Ang liwanag ni Kristo kasama ang patnubay ng Espiritu Santo ay nakatutulong sa atin na malaman kung ang pamumuhay natin ay naglalagay sa atin sa teritoryo ng Panginoon o hindi. Kung maganda ang ating ugali, ang mga ito ay mula sa Diyos, sapagkat lahat ng mabuting bagay ay nagmumula sa Diyos. Gayunpaman, kung masama ang ating ugali, tayo ay naimpluwensya ng kaaway dahil inuudyokan niya ang tao na gumawa ng masama.
Naantig ako sa mga taga-Afrika dahil sa kanilang determinasyon at sigasig because of their determination and diligence to stay in the Lord's na manatili sa teritoryo ng Panginoon. adversity. Kahit mahirap ang buhay, Those that are yaong tumatanggap ng paanyaya na lumapit kay Kristo become a light to ay nagiging liwanag sa mundo. weeks ago. Ilang linggo na ang nakaraan habang bumibisita sa isa sa mga ward sa South Africa, nagkaroon ako ng pribilehiyong samahan ang dalawang kabataang priest, kanilang bishop at stake president, sa pagbisita sa di gaano aktibong mga binatilyo sa kanilang quorum. Labis akong humanga sa tapang at kababaang loob na ipinakita ng dalawang priest nang anyayahan nila ang mga binatilyong iyon na bumalik sa simbahan. While they talk, Habang nakikipag-usap sila sa mga kabataang iyon, napansin kong nababanaag sa kanilang muka ang liwanag ng tagapagligtos. same time At pinunuri nito ang liwanag ang nasa paligid nila. we're fulfilling their Ginagawa nila ang kanilang tungkulin na tulungan ng mahihina, taas ang kamay na nakababa, at palakasin ang tuhod na mahihina. Ang ginawa ng dalawang priest na iyon ay naglagay sa kanila sa teritoryo ng Panginoon at nagsilbi silang kasangkapan sa kanyang mga kamay nang anyayahan nila ang iba na gawin din ng gayon. and covenant. Sa Doktrina at Tipan, Section 20, verse 37, itinuro sa atin ng Panginoon ang ibig sabihin ng hasik ng sa Espiritu at kung ano ang totoong nalagay sa atin sa teritoryo ng Panginoon. Tulad ng sumusunod, magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Ipakita na tayo ay may bugbag na puso at nagsisising Espiritu. Patunayan sa simbahan na tunay tayong nagsisisi ng lahat ng ating kasalanan. Taglayin sa ating sarili ang pangalan ni Jesucristo. May matibay na nangangaring paglingkuran siya hanggang wakas. Ipakita sa ating mga gawa na natanggap tayo sa pamamagitan ng papapagbinyag sa kanyang simbahan. Ang ating kahandaang tupdi ng mga tipang ito ay naghahanda sa atin na mamuhay sa piling ng Diyos bilang mga dakilang nilalang. Ang pag-aalala sa mga tipang ito ay hindi dapat gumabay sa ating pinapakitang ugali sa ating pamilya, sa ating pakikisalamuha sa ibang tao, at lalo na sa ating tagapagligtas. Jesus Christ established Pinakita ni Jesucristo ang perpektong pag-uugali kung saang maibabatay natin ang ating pag-uugali upang matupad ang mga sagradong tipang ito. Iminaksi ng tagapagligtas sa kanyang buhay ang anumang impluensya na makahahadlang sa kanyang banal na misyon. Lalo na nang tuksoin siya ng kaaway o ng mga alagad nito nung siya ay nagmiministeryo dito sa lupa. Bagamat hindi siya nagkasala kahit kailan, siya ay may bagbag na puso at nagsisising espiritu, puno ng pagmamahal sa ating Ama sa langit sa lahat ng tao. Nagpakubomba siya sa harapan ng ating Ama sa langit. Hindi sinunod ang kanyang sariling kagustuhan upang isakatuparan ang iniutos sa kanya ng Ama sa lahat ng bagay hanggang sa wakas. Maging sa sandaling iyon ang labis na pagdurusa ng katawan ng Espiritu, pasa ng bigat ang mga kasalanan ng buong sangkatauhan sa kanyang balikat at lumabas ang mga dugo sa bawat butas ng kanyang balat. Sinabi niya sa Ama, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Dalangin ko kapag naisip natin ang ating mga tipan naway mapanatili nating malakas ang ating sarili laban sa nag-aaboy na sibat ng kaaway. Sinusunod ang halimbawa ng tagapagligtas ng sa gayon ay makapaghasik tayo sa espiritu at mananatili sa teritoryo ng Panginoon. Alalahanin natin ang formula ni Pangulong Monson, hindi ka matatama sa paggawa ng mali, hindi ka mamamali sa paggawa ng tama. Sinasabi ko ang mga bagay nito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.